Hello mga kabayan, dyan sa Pilipinas at maging dito sa Amerika. Isang magandang araw, isang magandang hapon, at isang magandang gabi sa iba-ibang dako ng mundo sa mga overseas Filipino workers dito sa Amerika, mga US Filipino, dyan sa Australia, New Zealand, Singapore, Taiwan. Ano na si Taiwan? Ang dami-daming Pilipino dyan, ano? Dami-daming Pilipino dyan. At sa London, okay? London, okay? At lalo na dyan sa Chicago. Most especially there in Chicago, US Filipino there in Chicago. Good afternoon sa inyo. Here's your host, Freddy Filipino sa America Vlog. YouTube channel po yan, at Filipino sa America Vlog. And Freddy Ligaspi sa Facebook. And kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, paki-subscribe naman po. No? It's libre, it's free. At maglagay po kayo ng comment. Kahit anong comment na ibigay nyo. Ang ating content for today is about, again, Dabar Cards. Shout out sa inyo. Dabar Cards. Okay, shout out. Ito ay mga masasabing magandang balita. Kasi ito po ang survey sa Free TV. Noong September 4, ang TVJ ay naka 5%. Noong September 5, 4.4%. At noong September 6, 4.4% din po. Okay, yan po yan ha. Ngayon, ang Eat Bulagta ay nung September 4 ay naka 3.8%, nung September 5 ay naka 3.4%, at yung September 6 ay 3.6%. Nakita naman nyo, talagang malayo ang agwat, ano? Malayo ang agwat ng TVJ sa Eat Bulaga ng GMA7. Okay? At ito ang pinakamasaklap sa Showtime, nananatiling nasa ilalim ang Showtime. 3.2% noong September 4, 2.6% noong September 5, at noong September 6, 2.7%. Bumababa kasi ito po ang resulta ng kanilang impending suspension of 12 days. Malaki talaga ang epekto ng kanilang ginawa itong Showtime. Ngayon, ito ang pinaka yung unang bahagi pa lang yan. Ito po yung pangalawa. Trademark ng Eat Bulaga. Ayan. Ang trademark to ng Eat Bulaga ay created by Joey De Leon. Ito po ay nangyari noong 1979 to 1981, before na ang Tape Incorporated ay naging manager or producer ng Eat Bulaga. Yan po. Yan po ang katunayan. Ngayon, ang episode ng Eat Bulaga ay nag-umpisa noong July 30, 1979. Ang time slot nila ay 11:30 a.m. to 2 o'clock at nag-umpisa sila sa RPN. Live po ito. Ang mga kasama ng TVJ nung araw ay si Chicky Holman. Natatandaan niyo po ba yan? Tsaka si Richie DeHorsey. Si Richie DeHorsey po ay late na, no? Talagang namayapa na si Richie DeHorsey. Yan po ang mga At ang network ng pinanggalingan ng Eat Bulaga ay GMA Network. Nagsimula muna sila sa Radio Philippine Network. Tapos pumunta sila sa ABS-CBN. At nang huli ay ito yung GMA Network. Yan po. Ngayon, ito na ang pinaka-importante sa lahat. Yung trademark na Eat Bulaga. Ang trademark ng Eat Bulaga ay concerning only about certain merchandise
Merchandise ho yan eh. Eat Bulaga. Pwede mo ilagay sa t-shirt, no? Eat Bulaga. Pero hindi yung show. Wala akong sinasabi doon sa show. At ito ay batayan ng pagkakademanda ng TVJ sa tape tungkol sa Eat Bulaga. Yung property copyright version. Copyright ho ito. Yan o ang problema, yung copyright version. Yung paggamit ng Eat Bulaga sa GMA7 at yung TVJ, pareho silang may-ari. Pareho silang may-ari. Ang pinag-uusapan dito yung copyright. Yung copyright. Yan o ang ano. Kaya ho nasa korte ngayon yan eh. Nasa korte. At ang korte na ang bahalang maghusga kung kalino i-award yung title na Eat Bulaga. Pero pwede ko nilang gamitin maski na doon sa kabila yung content ng original na Eat Bulaga. Pwede ko nila. Yan. Kasi hindi naman protected ho yan eh. Hindi naman protected ho yan eh. Yan o ang ano. Kaya bahala na ang Marikina Trial Court na mag-decide dyan at abangan natin. Ito ay napakaganda. Ito po ay labanan ng legality sa paggamit ng Eat Bulaga pati yung content. Kasi nangongopya nga nangongopya pero meron naman siyang karapatan eh. Kaya lang hindi lang pwedeng ko anyway yung mga ginagamit ng TVJ ay hindi rin protected yan. Kung ano man yung naisip pwedeng gayahin ng kabila. Di ba? Yung sa Showtime ganoon din. Pwede silang mangopya. Kopyahan kasi hindi naman protected yan eh. Yung mga yon hindi naman mga copyright yan. Ngayon, depende pa rin yun sa korte. Ang korte ang magde-decide at saka yung mga intellectual property. Pero sa ngayon hindi mga protected ho yan eh. Kaya abangan natin ang resulta ng kaso at nakapanlima na yata siguro kung magkakataon ng hearing at nag-present yata ang TVJ ng witness. Okay, witness. O yan ang importante kasi kailangan may evidence and witness. Okay, hanggang sa muli, naku talagang maganda itong problemang ito. Yung problema na mariresolve lang ng korte. Bahala na yung mga intellectual property lawyer to discuss and to make defense on whoever owns Eat Bulaga. Sino ang sa palagay nyo ang may-ari ng Eat Bulaga? Ilagay lang po nyo sa comment. Okay? Ito ang lingkod, Freddy, at sana makita-kita ulit tayo sa susunod na kabanata ng aking version. Mga Dabber Cats, mabuhay kayo, okay? Ito ang lingkod, Freddy. Never hold your peace. In God we trust.